Nagulat ako nang kusang umawang ang labi ko at bumagsak ang mga luha sa mata ko. Sana hindi ko na lang binuksan yung pinto. It hurts, parang binibiyak yung puso ko. Masakit makita ang iyong asawa na nakahubad at nakikipaglampungan sa ibang babae. Gusto kong magmura, magwala at pumatay. Langya sila. Hindi ko akalaing masasaksihan ko ito. Tumulo na lang ng tumulo yung luha ko. Ito na yung pinakamasakit na ginawa niya sa akin, parang pinatay na niya ako. Hindi na niya ako nirespeto bilang asawa niya. He's on the top and still moving, Raven, ang tanging nasambit ko. Hindi niya ako pinansin at nagpatuloy pa rin. Teka Raven, yung asawa mo. Huwag mo siyang pansinin, at ang jerk, huwag mo akong pansinin ha. Hindi na ako nakapagtimpi pa, hindi ko sila kayang panuurin na lang, sinugod ko na sila. Sila nagpapakasarap, ako naghihirap, mga langya kayo, mga hayop sila hayop. Hinatak ko si Raven dahilan para mapalayo siya kay Morena. Morena, yung babae, siya si Morena, napakasakit. Kung sino pa yung babaeng nagsira sa amin, bakit ito pa, bakit siya pa? Wala akong pakialam kung nakahubad sila, pinagsasampal-sampal ko si Morena. Ang kapal ng mukha mong lalaki ka, ikaw yung sumire sa relasyon namin. Aray, tama na, help me. Nagulat ako nang tinulak ako ni Raven dahilan para mauntog ako sa bedside table, sobrang lakas ng pagkakatulak niya. Masakit yun, pero mas masakit yung nararamdaman ko ngayon. Ano ba Agnes? Tumayo ako at hinarap siya. Siya pa ngayon ang kakampihan mo. Raven, siya yung nagsira sa relasyon natin dati. Raven, siya, napabilang ang mukha ko sa kabila ng sampilan ako nito. Sinampal na naman niya ako. Huwag na huwag mong sisisihin si Morena dito. Dahil ikaw ang dahilan ng lahat, sayo at sa kalandian mo kaya tayo nagkaganitol, ayoko sayo, ang dumi mo. Napaluha ako sa sinabi niya. Siya pa ngayon yung may ganang magalit, ang kapal ng mukha. Try mong tumingin sa salamin. Ikaw ang madumi at ang kapal ng mukha mo. Alam mong kwarto natin ito pero dito mo pa talaga dinala yung babae mo, ang bababoy nyo, daig nyo pa ang mga hayop sa ginawa nyo. Humahagulgol na sabi ko at ang walang hiya, tinitigan lang ako. Napakasama mo, I hate you, Raven, napakasama mo. Pinagpapapalo ko na siya hanggang sa mapagod ako. Pagod na ko pagod na pagod. Don't act like you're a victim, because you're not. Lalo akong napahagulgol at napaluhod na lang sa harap nila. You know what? Morena is not like you. Ako ang nakona sa kanya, hindi kagaya mo. Hindi ko pa nakukuha, alam kong wala na. Bakit ba kasi ayaw niyang magtiwala sa akin, and he was her first? Paano kung may magbunga? No, hindi ko kakayanin yun, hindi. Ano, hindi ka makapagsalita? Bakit? Kasi totoo. Tinitigan ko ito ng masama, hindi ako nagbigay ng kahit anong emosyon. Unti-unti akong tumayo nang hindi ko makapit sa kanila. Nakakapagod kang mahalin Raven, napakasakit mong mahalin. Natigilan ito sa sinabi ko. Kung ang mahalin ka ay ganito kasakit, ayoko ka, suko na ko, alam mo tama nga si Kerwin. Hindi mo ako mahal dahil kung mahal mo ako, sa akin ka lang magtitiwala, sa akin lang, pero hindi ka nagtiwala, napakalaki mong ugals. Raven, isa kang malaking timang, walang emosyon ang aking mga mata pero tumutulo ang aking mga luha, nagsalita ito. Bakit ko naman mamahalin ang katulad mo? You are nothing, bakit nga ba? Bakit hindi mo itanong yan sa sarili mo? Nararamdaman mo naman siguro kung gaano kita kamahal pero ayaw mong paniwalaan, dahil sa mga pesteng nakuha mo sa kung saan, habang sinasabi ko yun nakatingin ako kay Morena, nakita ko pa siyang ngumisi. Hindi ako nakapagpigil dahil gigil na gigil ako sa kanya. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, susugudan ko sana si Morena pero tinulak ako ni Raven. Masakit kasi mas prinoprotektahan pa niya yung malanding yun kesa sa akin. Don't you dare hurt my girl, mas kinakampihan niya pa yang babaeng yan kesa sa asawa niya. Siya pa kakampihan mo, ha, Raven, ako ang asawa mo, hindi siya. Nagka-crack na yung boses ko. Parang gusto ko na lang mamatay dahil sobrang sakit na ng nararamdaman ko. Wala akong asawang malandi at maruming kagaya mo. Huwag mong isisisi ang kalandian mo kay Morena. Biglang nag-init yung ulo ko sa sinabi niya. Ayan ang tingin mo sa akin, isang maruming babae, isang malandi.
Alam mong hindi ako ganun, Raven. Pero pinaniwala mo yung sarili mo sa mga kasinungalingan. Subukan mong buksan yung mga mata mo nang makita mo kung sino yung sinasabihan mo ng masasakit na salitang yan. Natigilan siya kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Subukan mo ring magtiwala sa taong katiwa-tiwala. Matatanggap ko pa sana ito lahat kung meron akong nagawang kasalanan. Pero wala, Raven, wala akong ginagawa, at ikaw, wala ka ring ibang ginagawa kundi saktan ang babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin ka. Hindi ko mapigil-pigil ang pag-iyak ko. Napasakit, sana mawala na lang itong nararamdaman ko para sa kanya. Naluha na naman ako. Hindi ko na kaya, sobrang masakit na. Katiwa-tiwala, hindi ka katiwa-tiwala at mahal, ako, mahal mo. Hindi mo ako mahal, halong emosyong ang nakikita ko sa kanya. Pero isa lang ang nang ibabaw, ito ay ang galit. Napaluha na lang ako, galit na hindi naman dapat para sa akin. Iiyak ba ako kung hindi kita mahal? Iiyak ba ako kung hindi ako nasasaktan? Raven, nasasaktan ako kasi mahal kita, mahal na mahal. Pero kahit anong explain ko hindi ako nito pinapakinggan. Kahit anong sabihin mo isa ka pa ring maruming babae. Hindi na ako nagugulat sa mga sinasabi niya, dahil nasanay na ako sa tabas ng dila niya. Hindi na siya yung minahal ko 4 years ago, hindi na siya yun. Fine, sige, isa na akong maruming babae, paninindigan ko yung mga sinasabi mo. Marumi na ako, marami nang nakakama sa akin at malandi. Tutal ayan naman talaga ang tingin mo sa akin, dahil kahit anong paliwanag ko sarado pa rin yung isip mo, tulala itong nakatitig sa akin, hindi niya malaman ang gagawin. Dumating na nga yung araw na sinasabi ni Kerwin, yung araw na susuko na ako sa'yo. Susuko ako kasi sobrang nasasaktan na ako, sobrang masakit na. Pagkasabi ko noon dinayal ko yung number ni Kerwin. Hello Kerwin, hello, nasaan ka? Let's have a bed scene tonight. Anong, okay, sa kondo mo ba? Humarap ako sa kanila, hindi ako nagpakita ng kahit anong katiting na selos. O, baka nabitin kayo. Masarap ba sa kama na tinutulugan ko? Sorry na istorbo ko kayo, sige ituloy nyo na. At Raven, ang sakit ng sampal mo pati puso ko masakit, you hurt me, don't worry no more next time. Lumapit ako kay Raven at pinunasan ng marahas ang labi niya saka tumingin sa mga mata niya. Akin dapat pero tanggap ko na, kung yung puso at tiwala mo nga hindi ko makuha paano pa kaya ito. Madamdaming sabi ko habang patuloy sa paghaplos ng pisngi at labi niya, binigyan ko siya ng isang halik sa labi, huli na ta, pangako. Pagkatapos ko siyang halikan, binigyan ko siya ng dragon na sampal at tinuhuran. Paganti, don't worry you deserve that slap. Hinarap ko si Morena at dinuraan sa mukha, ang dumi What the? Dirang mura nito pero bago pa siya maka-recover sa pagkairita, sinampal ko na siya. Isang sampal na nababagay para sa mga kabit na kagaya niya. Gulat na gulat ito at mangiyak-ngiyak sa sakit. Huwag kang mag-alala, malalaman din niya yung totoo. Pero kahit na nalaman niya yung totoo, wala na akong pakialam kasi simula ngayon kakalimutan ko na siya. So yun na lang parang mauubusan ka ng lalaki Bago umalis, I gave him and her a smirk. Alam kong nagulat sila sa sinabi ko, I don't care kung ano pa man yung maging tingin niya sa akin, wala na akong pakialam pa. It's time to move on, masyado nang masakit, lumabas na ako sa impyernong bahay na yon. Mananatili pa din ako sa tabi niya, depende na lang sa kanya kung gusto niya pa ring magstay sa kasal na ta. Ayokong ma-disappoint sila tita at mama pag nalaman nilang wala na, pero hindi nila malalaman, labas sila sa gulong ito. Sa gulong ginawa niya, nang dahil sa kalokohan niya nag-candeleche-leche kami. Gusto niya ng lokohan, pues ibibigay ko sa kanya yung gusto niya. Pumunta ako sa kondo ni Kerwin, pagkapasok ko niyakap ko na agad siya. Anong nangyari? Pinaikit ko yung mga mata ko para pigilan yung mga luhang nagbabadyang lumabas. Marami Kerwin, marami, kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya at umupo sa sofa. Sumuko na ako, ayoko na. Masakit na What happened? Ano na naman bang ginawa ng lalaking yun? I saw him, having bed scene with someone and worst sa kwarto pa namin. Naiyak na ako, naalala ko yung pangyayari kanina. Napakasakit nito. I feel pathetic,
It hurts seeing him doing it with other girl. Langya talaga yun, hindi ko mapapalampas yung ginawa niya. Akmang tatayo siya pero pinigilan ko siya. Tiningnan niya ako, eto humagulgol na umiiyak na naman ng dahil sa kanya. Sash, don't cry. Niyakap niya ako. Alam mo ba kung anong mas masakit? Yung babae na kinama niya, yung babaeng nagsira sa amin, mas pinaniniwalaan niya pa yung babaeng yun kesa sa akin. Durog na yung puso ko. Sash, hindi mo dapat sila iniiyakan. Tama. Hindi dapat. Hindi. Thank you, Kerwin. Lagi kang nandyan para sa akin. Niyakap ko din siya. Siyempre best friend mo ako eh. May hinanakit sa tono niya nung sinabi niya yon. Nagpapaulit-ulit sa akin yung mga sinabi niya parang may kung anong sumakit sa puso ko nung sinabi niyang suko na siya. Gusto ko siyang habulin at yakapin kanina, pero sa tuwing maalala ko yun, umaatres din ako. Raven, nabitin ako, at sinampal ko pa siya para lang sa babaeng ito. Umalis ka na muna Morena, napahilamos ako gamit ang mga palad ko. Pero, umalis ka na, sigaw ko sa kanya, agad naman siyang nagbihis. Hindi pa tayo tapos, iyon ang sinabi niya bago umalis. Bakit? Bakit ko nagawa ito? Liyak ba ako kung hindi kita mahal? Iiyak ba ako kung hindi ako nasasaktan? Raven, nasasaktan ako kasi mahal kita. Liyak nga ba siya kung hindi niya ako mahal? Agnes, huwag mong guluhin ang isip ko. Sobra ko ba siyang nasaktan? Paano nga siya masasaktan kung hindi niya ako mahal? Pero umiyak siya kanina, kitang-kita kong nasasaktan siya. O baka drama niya lang yun, and she's having affair with Kerwin, bakit ko ba yun iniisip, makatulog na nga. Pero paano kung totoo yung sa kanila ni Kerwin? Tumayo ako, susundan ko siya. Natigilan ako sa pag-aayos ng may maisip, alam kong wala akong karapatan, nagawa ko ngayon sa iba pero pag siya bawal. Napasuntok ako sa pader, naguguluhan na ako, kinaumagahan. Nagising ako sa ingay ng tawanan, may tao, anong oras na ba? Tiningnan ko ang orasan na nakasabit sa pader, 10 na pala. Naligo na ako, nagbihis at bumaba nagulat ako pagbaba ko, nakita ko siya at yung Nicolo na yon. Nakaakbay si Kerwin kay Agnes at nakasandal naman yung ulo niya sa dibdib ni Kerwin. Gusto kong bumaba at sapakin ang Kerwin na yon, pero bakit ko nga ba siya sisapakan? Anong dahilan? Bumaba na ako at pumuntang dining, napadabog ako, ano ba naman yan walang pagkain? Nagulat ako nang may magsalita sa likod ko, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo dati na kapag binabaliwala, nawawala, thank you pare sinaktan mo si Agnes, ngayon akin na siya, huwag kang mag-alala hindi ko sasaktan, iingatan at magtitiwala ako sa kanya, di ko gagayahin yung ginawa mo, nag-init yung ulo ko. Susuntukin ko na sana siya nang dumating si Agnes. Kerwin, pumasok siya, napatitig ako sa mukha niya, halatang umiyak siya, magayong mata niya. Walang pagkain dyan, pumunta ka na lang sa kabit mo, dun ka magpaluto. Pagkasabi niya nun hinatak na niya si Kerwin. She's cold. Kung magsalita siya parang wala siyang pakialam kung mambabae ako. She's treating me cold, nag-ulo ko na lang yung buhok ko sa sobrang inis. It's been a week, parang may kung ano sa puso ko na kumikirot, oo nga't nakikita ko siya dito sa bahay pero ang layo-layo niya. Hindi niya ako magawang tingnan o tabihan man lang, kakausapin niya lang ako pag kakain na pero hindi niya ako sasabayan. Mas gusto niya pang kasabay si Kerwin kesa sa akin. Her cold voice make me crazy as hell, hindi ko naman dapat ito nararamdaman. Parang pinagsisisihan ko na rin yung ginawa ko, pero hindi dapat. Gusto ko siyang makitang nasasaktan, gusto ko maramdaman niya yung sakit na naramdaman ko dati, gusto ko mas masaktan pa siya. Ginagawa ko ito kasi galit ako, galit na galit at ito ang sinasabi ng utak ko. Hindi ko akalain na yung taong mahal na mahal ko, yung taong inosente, ito pa pala yung taong mananakit sa akin ng sobra. Hindi ko matanggap pero nakabawi na ako at gusto ko pang dagdagan yung sakit na nararamdaman niya. Hindi ko muna iintindihin itong puso ko, nananaig yung galit na nararamdaman ko kaya hindi dapat ako maawa o masaktan sa ikinikilos niya. Hindi dapat kahit nasasaktan ako. Nandito kami ngayon ni Kerwin sa sala nakaupo sa sofa, nanunood ng TV. Actually inaantok na nga ako
Nakasanayan ko na rin na siya yung palaging kasama ko. Inaantok na ako, edi matulog ka, akyat ka na sa kwarto mo. Ayaw ko dun pa-cute na sabi ko, san mo gusto, hindi ko na siya pinatapos sa pagsisilita at humiga na ako. Bali nakaunan ako sa lap niya, dito, huwag kang magulo matutulog na ako, sabi ko bago ko ipikit ang mga mata ko, nakita ko pa siyang umiling-iling, ang gwapo. Naramdaman kong hinalikan niya ako sa noo, at pinaglaruan ang buhok ko. Ang timang talaga ng asawa mo, pinakawalan yung anghel na kagaya mo, ayun na lang ang narinig ko at nakatulog na ako. Nakita ko yung ginawa ni Kerwin kay Agnes. Para silang mag-asawa, sobrang sweet, pumasok ako sa kwarto at agad nagbihis. Pupunta muna ako kay Morena pampawala ng pagkainis. Pauwi na ako sa bahay, 11:00 na din ng gabi, habang nagdadrive iniisip ko kung nandoon pa ba o nandoon na si Agnes. Lagi na lang kasi siyang umaalis at gabi na umuuwi. Pagpasok ko ng bahay, patay lahat ng ilaw, umakyat ako sa taas at pinuntahan yung guest room na tinutulugan niya. Pagbukas ko ng pinto, nandito siya, nandito sila, magkatabi at magkayakap sila nung tarantadong Kerwin na yun. Naiyukong ko na lang yung kamao ko. Nakita kong gumalaw si Agnes at dumilat. Nakita niya ako, imbis na tumayo ngumisi pa siya sa akin at hinalikan si Kerwin sa lobby at mas yamakap pa dito. Napaigting ang aking panga sa nasaksihan. Lumabas na ako sa kwarto na iyon at pumasok sa kwarto namin. Hindi dapat ako magpaapekto sa kanya sa kanila, wala akong magawa kundi suntukin yung pader sa sobrang pangigigil. Nagulat ako nang maramdaman kong basa yung pisngi ko, hinawakan ko ito, luha, umiyak ako, hindi pwede, hindi pwede. Nakita kong pumasok si Raven, bakit ba siya pumapasok sa kwarto ko, bakit hindi na lang siya magstay sa kwarto niyang lang niya siya? Yung kwarto namin na binaboy niya, nakayakap pa din ako kay Kerwin, buti na lang nandito si Kerwin, laging nasa tabi ko at hindi ako pinapabayaan. Tinitigan ko lang yung gwapong nilalang na ito, sana siya na lang yung minahal ko, sana hindi na lang si Raven, sana hindi na lang siya ang minahal ko. Kinabukasan, nagising ako nang maramdaman kong may nakatitig sa akin. Nagmulat ako ng mata at nakitang nakatitig sa akin si Kerwin. Nagagandahan ka na naman sa akin, pabirong sabi ko at ngumisi. Maganda ka naman talaga, ay inamin, alam ko yun, boy. Kaya nga na-inlove ako sa'yo Seryosong sabi niya. Tigilan mo nga ako hahaha, eto naman, parang joke lang sige na mag-ayos ka na. Bakit, saan tayo pupunta? Sa kondo ko, dun tayo kakain. Pass muna, dito muna ako okay, nagsasawa na ako sa mukha mo Araw-araw kitang nakikita, napahalakhak ako nang makita siyang sumimangot, epic boy, hahaha. Ha, ang cute mo Kerwin, at kinurot ko ang pisngi niya. Oh, ha, ang cute mo talaga, binitawan ko na siya. Masakit yun nakasimangot na mocktail niya, sige na, uwi ka na, kaya ko na ang sarili ko. Sure ka, nag-aalalang tanong niya, oo naman, sige na, bye Kerwin. Pakantang sabi ko at nag-goodbye kiss sa cheek lang. Dumiretso na ako ng banyo at naligo, pagtapos noon lumabas ako ng naka-bathrobe lang, nakalimutan kong kumuha ng damit, don't worry guys, wala na si Kerwin dito. Nagbihis na ako at lumabas ng kwarto, saktong paglabas ko, dun ding labas ni Raven sa kwarto niya, hindi ko na siya pinansin pa at dire-diretsong bumaba na lang. Pumunta akong kitchen, magluluto ako ng adobo, naghanap ako ng mga ingredients at nang makuha ko ay nagsimula na akong magluto. Naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko and I don't mind. Natapos akong magluto at naghain na ng isang plato. Bahala na siyang kumuha ng kanya, pangdalawahan naman yung ulam Kumain na ako nang tumikim siya. May ubo ka. Punta ka sa kabit mo, pagamot mo yan, isang round lang yan tanggal na yan. Walang emosyong sabi ko sa kanya. Nakita ko naman na nangunot yung noo niya. Kumuha ka na lang ng plato mo, may kamay ka naman siguro. Bagot na sabi ko at nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Umupo na siya sa harapan ko at nagsimula ng kumain. Tahimik lang akong kumakain nang maramdaman kong nakatitig siya sa akin. Naiilang ako, kaya tumayo ako. Nawalan na ako ng gana,
Kinuha ko na yung pinagkainan ko at hinugasan. Nakatingin lang siya sa akin na parang hindi makapaniwala sa ginawa ko. "Huwag mo akong titigan," bitter na sabi ko. Pagkatapos kong maghugas, aalis na dapat ako nang magsalita ito. "What is your problem?" Iritang tanong nito. "Aba timang nga." "Problema," ngumisi ako sa kanya. "Wala naman akong problema. Ikaw, anong problema mo?" Sarcastic na sabi ko. Kinabahan ako nang lumapit siya sa akin ngunit hindi ko pinahalata. You are my problem," iritang sabi nito. "Why me?" Bagut na tanong ko. "Why are you treating me like that? You're so cold." Napangisi ako sa kanya. Ang lang niya nakalimutan na ata ang ginawa. "Why can't you ask yourself?" sabi ko sa galit at mariin na boses. "Agnes," frustrated na sabi nito at napahilamos sa mukha. Lumabas na ako doon at dumiretso ng silid. Manunood na lang ako ng TV. At habang nanunood, nakita ko pa siyang padabog na umakyat sa kwarto niya. Bahala siya. Sana pala sumama na lang ako kay Kerwin. Kapag nakikita ko kasi si Raven, naaalala ko yung ginawa nila. Napabuntong hininga na lang ako. Siguro mamaya na lang ako pupunta sa kondo ni Kerwin. Habang nanunod, nakaramdam ako ng antok. Ano ba yan? Kagigising ko lang eh. Pero inaantok na talaga ako. Naiinis na ako sa pakikitungo ni Agnes sa akin. Hindi ba siya masaya na sumabay ako sa kanya sa pagkain? Dati pinipilit niya pa ako. Ngayon, kusa na tapos umaarte pa siya. Pero nung kausap ko siya kanina parang wala siyang pakialam sa akin. Wala siyang ganang kausapin ako at nakaramdam na naman ako ng kirot sa puso ko. Hindi dapat, wala lang ito. At biglang sumagi sa isip ko yung sinabi nung Kerwin na yun, na kapag binabaliwala nawawala. Ano ba itong iniisip ko? Hindi ko dapat siya iniintindi. Bumaba ako para uminom pero nakita ko siyang nakahiga sa sofa at tulog. Lumapit ako sa kanya. Hinanap ko yung remote at pinatay yung TV. Pinagmasdan ko lang siya. Kahit kailan talaga antukin ito. Umupo ako sa lapag at hinaplos yung pisngi niya. Ang ganda talaga ng asawa ko. Ano ba itong iniisip ko? Nang may kumatok sa pintuan, sino naman yon? Tumayo na ako at lumabas ng bahay. Pagtingin ko sa mga nagdo-doorbell na pamura ako sa isip ko. Mom, Dad, Tita, Tito.